Saan patungo ang mga footprints mo? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Seminary Edition. Nagusto po ng batiin sina Elvira Tanaka. Hello po sa inyo. Evelyn Soriano na madalas kasama natin umagang-umaga dito sa mga devotions natin. And Vilma Cartas. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay dito sa ating channel. Na yung pag-uusapan po natin ngayon ay patungkol po sa perfectionism. Perfectionism. Now, may mga Kristiyano po na naniniwala kahit sa seminary, sa pinanggalingan ko, may mga naniniwala na pwede mong ma-attain yung sinless perfection, yung hindi ka na nagkakasala. So, sabi nila, pag nagpatuloy ka lang sa pananampalataya, you're pursuing holiness, pwede mong ma-attain, pwede mong makamtan yung isang status or sitwasyon sa buhay mo kahit nasa laman ka pa na hindi ka na nagkakasala. So, sinless perfection. Now, I don't think na yun yung itinuturo ng Biblia. So, perfectionism is the belief that a Christian can attain a state of sinless perfection, freedom from all conscious sin, while still in this life. Though it often arises from a sincere desire for holiness. Yung mga taong kilala ko na ganun, gustong-gusto talaga nilang maging banal. Which is maganda naman. Kaso nga lang, I don't think na mangyayari yon dito sa lupa hanggat nandito pa tayo sa laman. Kaya, this view is not supported by Scripture. While believers are called to grow in sanctification, they still wrestle with sin until glorification. We are justified and being sanctified but not yet perfected. True hope lies not in achieving perfection now. Yung perfection wala sa ngayon. Hindi natin maabot yan ngayon. But in clinging to Christ who has perfect us. The Christian life is one of daily repentance, humble dependence, and steady growth, not moral arrival. Na para bang nakarating ka na sa kabanalan dito pa lang sa lupa. I don't think na pwedeng mangyari yon na hindi na tayo nagkakasala. Hanggat nasa laman pa tayo, magkakasala at magkakasala pa rin tayo. Now, yung verse po natin ngayon ay matatagpuan po sa Philippians chapter 3, verse 12 to 14. Sabi po ni Apostol Pablo, "Not that I have already obtained this or am already perfect." Sabi po ni Apostol Pablo, ang gusto ko talaga, makilala ang Panginoong Jesucristo. Lahat ng aking achievement sa buhay, basura na yon. Ang mahalaga sa akin, makilala si Kristo, maging katulad ni Kristo. Kaso nga lang, sabi niya, not that I have already obtained this or I'm already perfect. Hindi pa ako perfect. But I press on to make it my own because Christ Jesus had made me His own. Brothers, I do not consider that I have made it my own, but one thing I do, forgetting what lies behind and straining forward to what lies ahead. I press on toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. Sa Tagalog po, hindi sa ito'y aking nakamit na o ako'y sakdal na o perfect na. Kundi nagpapatuloy ako upang iyon ay aking maabot. Yan po yung Christian attitude, Nagpapatuloy tayo sa pagkilala sa Panginoong Jesucristo, nagpapatuloy tayo upang maging katulad ng Panginoong Jesucristo. Pero hanggat nandito tayo sa lupa, hindi tayo magiging perfect. Mangyayari lamang po ang ating perfection sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo pag tayo ay binuhay ng mag-uli. Sa mga kapatid, hindi ko pa inaaring naabot ko na. Ngunit isang bagay ang ginagawa ko. Nililimot ko ang mga bagay na nasa likuran at tinutungo ang mga bagay na hinaharap. Nagpapatuloy ako tungo sa mithiin para sa gantimpala ng dakilang pagtawag ng Diyos kay Kristo Jesus. Now, ito po ang katuruan natin ngayong umaga. Number 1, sinful life is our starting point. Tayo po na mga ipinanganak na sa kasalanan, Yan po yung starting point natin. Namuhay talaga tayo ng ayon sa takbo ng mundong ito. Namuhay tayo sa kasalanan. Nagpaalipin tayo sa kasalanan nung hindi pa tayo nakakilala sa ating Panginoong Jesucristo. That's our starting point. Doon tayo sa putikan dinampot ng ating Panginoong Jesucristo at binigyan ng panibagong buhay. Nang naunawaan natin ang Ebanghelyo, ang ginawa ng Panginoong Jesucristo doon sa krus ng Kalbaryo, nagsimula na rin yung paglalakbay natin palayo sa ating makasalanang katawan
patungo sa pagiging katulad ng ating Panginoong Jesucristo. Again, sinasabi po ng Biblia, 2 Corinthians chapter 5 verse 17, if anyone who is in Christ Jesus is a new creation, the old has gone, the new has come. Ang isang taong nakipag-isa sa Panginoong Jesucristo, siya ay bago ng nilalang at ang luma niyang pagkatao ay wala na. Kaya po yung sinful life, ang isang makasalanang buhay, ay yan po ang starting point. Diyan lahat po tayo galing. Point number two, transformation is our journey. Yung transformation po, yung pagbabago ng buhay, ito po ay isang paglalakbay. It is our journey. Mula sa starting point, naglalakbay tayo at sa ating paglalakbay, tayo po ay binabago ng Diyos araw-araw. Transformation is our journey. Hindi po natin pwedeng sabihin dumating na tayo, we have arrived, na para bang nakarating na tayo sa isang sitwasyon na hindi na tayo nagkakasala. Wala pong ganon. Kaya nga po sabi ni Apostol Pablo, no, dito sa isang verse sa 2 Corinthians chapter 3 verse 18, and we all who with unveiled faces contemplate the Lord's glory are being transformed into His image with ever increasing glory which comes from the Lord who is the Spirit. So tayo po, sabi dito, ang siyang magbabago sa atin mula sa isang antas ng kaluwalhatian hanggang tayo maging kalarawan ni Kristo. So we are being transformed from one degree of glory to another. Ibig sabihin po, kahapon mabait tayo pero dapat mas mabait tayo ngayon kasi binabago tayo ng Diyos, and bukas at sa susunod na linggo, mas mabait na tayo. Mas matino, mas maayos yung perspektibo, mas nagiging katulad ng ating Panginoong Jesucristo. We are being transformed by our God. And transformation happens not overnight, but over a period of time, pwedeng a long period of time. Transformation is our journey. Isa po itong paglalakbay. Kaya po, pag tinitingnan natin yung ating kapwa Kristiyano, kung sila ay malayo-layo pa sa lakbayin ng pagbabago, huwag natin silang husgahan. Isipin natin, galing din naman tayo, pare-pareho lang tayong starting point. Lahat tayo galing sa zero, lahat tayo galing sa makasalanang pamumuhay. At lahat tayo naglalakbay patungo sa perfection, sa pagiging katulad ng ating Panginoong Jesucristo. Meron lang behind, meron lang nauuna sa atin, tapos meron lang tayong nauunahang iba. Yung nauunahan nating iba, wag nating hatulan kasi galing din naman tayo doon. Immature din tayo at one point in time. Mahina rin tayo sa pananampalataya at one point in time. So, transformation is our journey. Pangatlo po, Christ-like perfection is our destination. Kaya po napakaganda ng devotion natin na to, no? So, sinful life, yun po yung starting point natin, makasalanang pamumuhay. Now, nakakilala tayo sa Panginoon, yung transformation nagsisimulang mangyari sa buhay natin. Yung destination po natin, yung dulo po niyan, ay Christ-like perfection. Kaya po sabi sa 1 John chapter 3 verse 2, we will be like Jesus because we will see Him as He is. And sinasabi po sa Romans chapter 8 verse 29, sabi dito, tayo magiging katulad ng Kanyang anak. Magiging katulad tayo ng ating Panginoong Jesucristo. That's the plan of God for each of us. So, Christ-like perfection is our destination. Now, ito po yung pinaka-summary ng ating paglalakbay. We have a starting point. Nagsimula tayo sa pagiging makasalanan. Pinamuhay natin yung takbo ng mundong ito. Nakakilala tayo sa Panginoong Jesucristo. Nagsimula yung ating lakbayin. At tayo ay binabago ng Diyos. Araw-araw, we are being transformed from one degree of glory to another. At yung destination po niyan ay Christ-like in character. Christ-like perfection. So, paano po natin to isasabuhay mga kapatid, itong mga katuruan na ito? Number 1, level your heart. Treat others as equals in Christ. Minsan may makikita tayong mga kapatiran na sa paningin natin sobrang immature. Mga kapatid, immature din talaga tayo dati. Hindi natin sila pwedeng hatulan na immature sila, mature tayo. Kasi hindi pa natin nararating yung maturity talaga, yung perfection. Lahat tayo immature sa harapan ng Diyos and we have to grow daily. At yung mga nalampasan natin, wag nating husgahan. At yung mga nauna sa atin, wag naman natin silang i-judge na para bang minsan pinuput down natin sila, we look down on them kasi
masyado silang spiritual sa paningin natin. Minsan nakakaramdam tayo ng spiritual pride, etc., etc. So, level your heart, treat others as equals in Christ. Yung puso natin, magpaka-humble tayo at mas maging mapagpasensya sa mga taong hindi pa ganun ka-mature. Ibig sabihin, pag meron kang kapatiran sa pananampalataya na naiinis ka, kasi nga, ang daming mga kamali, ang daming mga weaknesses, ang daming pangit na pinapakita na ugali, isipin mo, hindi pa tapos ang Diyos sa buhay ng tao na yan, kaya siya ganun. Kung paanong hindi pa tapos ang Diyos sa buhay mo, kaya ang dami mo pa ring pangit na ugali. Ganun din sa akin, ang dami kong pangit na ugali, kasi hindi pa tapos si Lord sa pagbabago sa akin at sa ating lahat. So, level your heart, treat others as equals in Christ. Pangalawa po, look to Jesus as the model of true perfection. Si Jesus Christ po talaga yung model natin. Ang salamat sa Diyos kasi ang plano ng Diyos about isa sa atin ay maging katulad ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya si Jesus tinatawag ding first fruit. Siya yung paunang bunga. Lahat tayo ay susunod sa Kanya. Kung paano nag-resurrect ang Panginoong Jesucristo, tayo rin ay mabubuhay mag-uli. Kung ano ang kalagayan ng Panginoong Jesucristo after the resurrection, ganun din ang ating magiging kalagayan, kondisyon. Magiging perfect din tayo katulad ng ating Panginoong Jesucristo na hindi naagnas, hindi nasasaktan, hindi nagdurusa, at higit sa lahat, hindi na magkakasala pa. Kasi magkakaroon tayo ng katawan na katulad sa ating Panginoong Jesucristo. Look to Jesus as the model of true perfection. Si Jesus po yung ginagaya natin, tinutularan natin. Lagi natin kino-compare yung sarili natin kay Jesus para lagi tayong nagkakaroon ng paghangad na, Lord, I want to be like you in my speech, in my action, when it comes to my behavior or attitude. Ang tinutularan natin ay ating Panginoong Jesucristo. Pangatlong puntos po, leave footprints of faith for others to follow. Mga kapatid, napakahalaga na ikaw at ako sumusunod sa Panginoong Jesucristo kasi yung mga anak natin, yung mga under our influence, pag tiningnan nila yung mga footprints natin, dapat patungo yan kay Kristo. Pag namatay tayo, yung footprints na iniwan natin, dapat yan dadalhin patungo sa Panginoong Jesucristo. Alam niyo po, yung mga lolo and lola na mga mananampalataya, na malaking tulong yan, yung mga mananampalataya na mga nauna sa atin, para ma-shape yung kaisipan, perspective ng mga tatay, mga magulang natin, na siyang makakatulong sa atin ngayon. Kung kayo ay marami ng henerasyon ng Kristiyano at na-form na yung inyong kultura ng Kristiyanong pananaw at Kristiyanong kultura, mas malaki yung tsansa na yung inyong behavior, yung asal, mas malapit na doon sa mga principle ng Biblia. Now, kung ikaw ay pinakaunang Kristiyano pa lang sa iyong pamilya, you have to make sure na yung footprint na iiwan mo na susundan ng iba ay makakarating talaga yan patungo sa Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, yung pagsunod mo ngayon, meron niyang epekto sa possible sa mga anak mo or sa mga tao sa paligid mo, mga kaibigan mo, na makaka-apekto rin upang mas sumunod sila sa ating Panginoong Jesucristo. Upang mas madalian sila na sumunod kay Jesus kasi nakita na nila yung pattern sa buhay mo. Nakita na nila yung transformation sa buhay mo. Leave footprints of faith for others to follow. Huwag kang magbabackslide. Huwag kang lalayo sa Panginoong Jesucristo. Huwag mong hayaan na yung buhay mo ay isang larawan ng kabiguan na huminto sa pagsunod sa Panginoon at namuhay sa kasalanan. Now, para po sa ating discussion, where do you think others would go if they followed your footprints? Tingin mo, saan mapupunta o saan pupunta yung mga taong sumusunod sa iyong yapak? Pag-usapan po natin yan sa mga discussion groups po natin. Nasamahan niyo po ako sa panalangin. Gracious Lord, I confess that I'm far from perfect, and yet you have loved me with a perfect love. Thank you for justifying me through Christ, not my performance.
Help me to grow in holiness without falling into pride or despair. Keep me from the lie that I must earn your favor, and remind me daily that Jesus was perfect in my place. Teach me to walk humbly, repent quickly, and depend fully on your Spirit. In my weakness, show your strength. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Maraming salamat po kay Sir Huberto na partner po natin sa devotion natin na ito. Pagpalain po kayo natin, Panginoon. Na kung kayo po yung natutunan sa devotion natin na ito, ipalam niyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. God bless you po mga kapatid. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating Daily Devotions.